OEC, CRFAR. Nakikita nyo naman, malinaw, malinaw dyan. Opo, sir. Kasi start ako. Pag hindi nyo masyadong naintindihan, putulin nyo ha, anahan nyo, magsalita lang kayo. Para dire-diretso tayo. Ah, start na tayo ha. Makinig muna kayo kasi bago to eh. Ito na yung bago nating gawa sa info. Yan, nagdagdag na ako dyan. Kung makikita nyo dyan, yan, may mga dinagdag na ako. Mag-sample tayo dito ng company. Example, ah, ang company natin ay Algomets and Inc. Tapos, Santo Tomas, Batangas. Sample. Tapos, contact person. Si Gemma Bilera. Si Gemma Bilera yung contact person natin. Tapos, Gemma. Mrs. ni ano yan, at Gmail. Makinig kayo ha, parang dito ng tanong. 0909-1046 AR 25 dash star 0004 dash B. Tapos PO. Tapos ito yung nadagdag natin. Dito ko na nilagay yung calibration type. Tingnan nyo mabuti ha. Dito may drop down list kung in-house or on-site. Makikita nyo dyan, in-house. Makikita nyo sa CRF, automatic may check yung in-house. Pero nakalock na yan, hindi nyo na magagalaw yan. In-house, on-site. Ayan. Tapos, pag in-on-site mo, automatic din yan na sa on-site mag-check. Tapos yung sunod natin, site location, inuna ko dito yung suggestion niya. Halimbawa, ang location natin ay iba. Kung sakali, halimbawa, ang nakalagay dito ay Santo Tomas, Batangas. Dito naman ay Lapu-Lapu City, Cebu. For example, iyan yung bagong address. Ay, sorry. Ala, ba't ganun to? Nakapin niya yung nandoon. Ba't may drop down list to? Wait lang. Nakapin niya yan. Dapat hindi to drop down list. Buburahin ko lang. Buburahin ko lang. Validation. Dapat hindi ito. Halimbawa dito, Lapu-Lapu City, Cebu. Yan. Lapu-Lapu City, Cebu. Tapos pipiliin mo dyan, ang mangyayari dyan, dito sa choices mo ng site location na, ay Santo Tomas, Batangas, sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kumbaga, kung site location mo ay hindi same, pipiliin mo yung itong gray, itong suggest, yung inano mo na hindi kasama sa drop down. Pero kung sakaling Batangas naman, same. Yan, Batangas. Yan, may choices ka dyan. Tapos dito sa CRF, automatic yan dito. Ayan o, same as above. Tapos, same as above. Kung pinili mo naman Lapu-Lapu City, hindi yan same as above. Nakalagay ay Lapu-Lapu City, Cebu. Yan, ganyan. Kilala ko lang to. Protect. I-snip ko lang tong may problem.
Wait lang. Babaguhin ko mamaya. Ayan. Tapos, yung ano ko pala nung nakaraan, mayroon pala akong problema dun sa nasabi ko kanina, nung nakaraan dito sa CRF, na may nakalagay pala ditong if on-site. Kumbaga, pag in-house, not applicable palang mangyayari dito. Namali ako nung sabi nung nakaraan kasi may if on-site pala ditong nakalagay. Ibig sabihin, pag on-site lang pala to, magkakaroon ng value. Kaya ang mangyayari dyan, pag in-house natin to, automatic yan, not applicable. Wala nang ibang ano dyan, kundi not applicable. Nung nakaraan sabi ko kanina, nung tinanong ni si Joshua, inano ko si Joshua, mali pala ako doon. Ayan, not applicable yan, automatic. Pero pag in-house, ay pag on-site, magiging dalawa ang option yan. Magiging Lapu-Lapu City, Cebu, kasi magiging dalawa ang choices ng site location. Yan. Pwedeng yung sinadjust mo, itong Lapu-Lapu at yung Batangas mo. Pero pag binatangas mo yan, magiging pareho yan, magiging same as above yan. Automatic yan. Tapos, ang subcontracted, pag malabo, magsabi din kayo ha, para hintayin natin internet. Pag subcontracted, hindi na na-touch na masyado. Yan. Pag subcontracted, ang nakalagay dyan, yes or no. Pag yes, pag nag-yes tayo dyan, syempre, mayroong external provider. Example, nagpa-calibrate ka sa sounder metrology. Maglalagay ka dyan. Kaya pag nag-yes ka sa subcontracted, sa CRF, automatic may southern metrology. Yan, example. Pero pag nino mo yan, sa subcontracted, ayan, magnono din dito. Pag naka-yes ka doon, mag-yes din yung check dito. Tapos yung external provider mo, automatic yan magiging NA. O tingnan natin pag nakano, pag naka-yes. Pag naka-yes, ayan, yung subcontracted, yung yes yung may check. Tapos yung external provider, Southern Metrology. Pag no naman, no naman, ito yung may check. Tapos external provider ay NA. Tapos indicate due date in certificate and sticker. Nagtatanong siya kung i-indicate ba natin. At tanong natin to sa kliyente kung i-indicate ba natin sa sticker. Ay di ang sagot ng kliyente dyan, madalas naman yes. Pag yes, yung CRF natin ay ito yung may check yes. Tapos tanong na lang kung anong year. Pag ano kasi to, pag yes, mayroong ang year. Yan, automatic naman lagi, madalas 1 year. May tanong na ako dito kung 1 year ba. Ay di kung yes, automatic yan, may check yung yes dito. Pero pag may no, ibig sabihin, ibang ibang iba ang tawag dito, iba ang due date. Eh di magiging others yan dito, ang may check. Tapos dito sa others, pipiliin mo, may pula dito. Select other due date, not 1 year. Ibig sabihin, hindi siya 1 year kasi yung 1 year yung checkan dito eh. Ngayon, ibang due date na. Ngayon may pula dyan. Patatanggalin mo yung pula na yan. Halimbawa, example ay 6 month. Pwede mapipili mo na yung 6 month dito. Lagyan natin S. Hindi, wala pala. Yan, 6 month. Hindi mapipili mo na. Nawala na yung pula dito. Pero pag yung others pa rin yan. Pero dapat nasa others yan pag wala kayong anuhin dyan Ayan, may pula dito. Pero pag others, yun, may pula. Pag wala, ano ba, 6 months. May others pa rin nakalagay pero nakalagay 6 month na. Wala na yung pula dito. Yan. Kung sakali namang no, halimbawa, no yan. Kung sakaling no,
hindi nila ipapa-indicate, inano yan. Kaya lang, tanong ba dito, 1 year o hindi? Dino pa rin yan. Kasi ano yan eh. O kaya, XX mo. Pag tingnan natin kung ano yung no. Medyo lumalabo dito. Halimbawa, no. Ah, pwede mong gawing NA to. Wala, mamaya, naglag. Wait lang naglag eh. Yun. Ayan. Pag no, pwede mo palang hindi checkan yan. O kaya, gawin mo na lang NA dito sa remarks. Tapos yun ang piliin mo. Pero, sa akin, hindi ko na kasi lalagyan yan kasi wala naman. X mo na lang. Pag na-X mo yan, no, wala nang check pareho yan. Kasi, ang nakalagay naman sa tanong dito, indicate due date and certificate and sticker, state interval if yes. O pag no, wala ka nang i-state dito. Tapos yan, syempre dapat naka-others yan. Pero naka-normal naman, naka-others, nakalagay yan lahat sa others. Pag mayroong sasagutan lang dyan, kaya yan hindi magiging others. Tapos, basta nagawa na natin dito, sunod natin, indicate due date, yes na lang natin to. Tapos yes din, para 1 year na pareho yun. Ayan, naglalag ako. Ayan, yes, yes, 1 year, 1 year. Yes, 1 year. Tapos, you receive in good condition, malamang, madalas yan yes. Pag nag-yes ka, automatic yes yan. Tapos nakalagay dito, state condition if no. Kung no ka naman, meron kang, yan no. Ito kahit hindi mo na ito sagutan. Hindi pala. May ano pala dyan. May tanong pa isa. No, defective kasi madalas naman defective ang dahilan. Kaya yes or no mo lang yan. Pag yes, may check dyan ang defective. Ito, defective. Ngayon, kung iba naman, no, other issue. Anong issue mo? Yan. Anong issue mo? E di pili ka dito, e di magsulat ka kasi may nakasulat ka na dito. Dito ka naman sa isa. Ano naman ang ano mo? For example, for repair. For repair. Ayan, piliin mo dito ang for repair. Ayan. O, okay na yan. Basta titingnan mo lang nyo lang lagi dito sa ano. Kaya dapat yung magkakapareho na good o yung condition at mga due date, pagsamasamahin nyo yon. Ngayon, kung may naiiba, ihiwalay nyo yon kasi baka mamaya makapin nyo ng makapi yung mga nauna nyong sagot. Yung magkakapareho lang ng condition na lahat magkakapareho. Tapos, calibration procedure. For example, digital thermometer. Anong procedure nyon? 200. Automatic may nakalagay na dito na laboratory capability. Ito na yung capability. ISO. Pero kung ibang example, traceable to SI unit. Hindi nyo na kailangang ano dyan, magsagot kasi may automatic na yan dyan, nakalink na. Kaya dito, automatic may check ang traceable to SI. Nakalak na rin yan, hindi nyo na rin magagalaw dyan. Tapos, kung 200, automatic may check doon ang ISO. Tapos kung sakali, yung mga supervisor naman, kung sakali na hindi kasya yung address kasi sobrang haba, pwede nyong i-unlock tapos paliitin nyo na lang yung ito. Palitin nyo na lang yung size ng address o kaya yung mga pangalan dyan. Basta pag hindi kasya dito sa cell, palitin nyo na lang yung font. Ito, dito na lang. Alam nyo naman na yan. Ayan, automatic. Wala na kayong problema doon kung accredited ba tayo o hindi. O, yun lang yung dagdag kasi ito, alam nyo naman na to. Pero ituloy ko na rin. Ang
SIPC natin, for example, ay ngayon ang date. E di 31, month ngayon ay July, year 2025. For example, ngayon ha. Tapos date incoming. Ito yung palabas ha, pagpaalis ngayon. Tapos babalik, palagay natin na bukas na nabalik. E di gagawin natin 1 June, hindi, 1 na, edi August na pala yun. August 1, 2025. Tapos verified by, sinong nag-verified? For example, ang nag-verify ay si KDC. Ang nag-check ay ako, palabas. Outgoing ha, ako yan. Yan. For example, ako yan. Tapos ang maglalabas si Kaloy. Ang mag-check ako. Verified ba? Yung pagbalik. Sino ang babalik? For example, ang nag-check ay si CCB. Ang nag-verified nung bumalik na. Tapos ang nag-check ay lapit-lapit dito. For example, si Joel, JBS. O yan. Ngayon, kung sakali may bago tayong stop o kaya nag-prepare ng bago, wala doon sa not included sa drop down. Other personnel, magdagdag kayo dito. Ayan. Initial, ilagay nyo, tapos complete name. Initial. Kasi yung complete name para sa CRF yan, yung initial para doon sa mga docs natin. Tapos for CRF, 10 working days tayo. Ilan yon? O, ayan. Start 31 kasi may 31 na yung ano natin. Ngayon na yan eh. Ay kung 31, hindi mga 9 yan. Kung 10 days yan, 9 August 2025. Pag hindi nyo na iintindihan na, patuloy nyo ako. Yan, yan na. O, tapos anong gagawin mo? For example, ang gagawin mo ay timbangan, analytical, o kaya enclosure, isang enclosure. Ang mga gagamitin mo, may suggestion na dyan. Ayan. Ayan, lahat suggestion. Suggestion ito doon sa SIPC. Ayan. Pipiliin nyo na lang dyan kung alin. Basta iyan yung suggestion natin. Available na standard. Tapos, yung mga tools nyo gagamitin para sa UEC, ito din. Suggestion yan. O ngayon, ang gagawin mo, enclosure, tsaka isang timbangan. For example, ancillary. O, yung, ano natin, controller, gagawin nyo. At yan, ayan lang na may standard natin pang-calibrate ng ancillary. Tsaka transmitter, yan lang. Kung meron na rin dyan, to suggestion mas marami kasi may mga tools dyan, may power supply, may meron pang PPE kung kailangan. Kumbaga makikita nyo na kaagad yung suggestion niya na dadalhin yung gamit. Tapos ito yung standard. Tapos for example, isa pang gagawin nyo, weighing scale naman. Yan, weighing device. Ayan na, may set of weights na dyan, may ano, basta yan, meron na. Punuin na natin. Tapos isa pa ay, for example, may gagawin kayong hygrometer. O, thermohygrometer, ayan na. Ayan ang suggestion at ito na yung sa UEC, yung mga tools. Tapos isa pa, lahatin na natin. Ay pressure, andyan na rin. Mga gagamitin sa pressure, tapos yung mga tools nasa baba. Isa pa, analytical instrument. Ayan, may tachometer, sound level, pH meter. Ayan. Tapos alin pa bang wala? Inclusion. Meron naman na lahat. O ngayon, okay naman na pala. Enclosure, ancillary. Alin pa bang wala? Hindi ko nalagay. O, thermometer. Hindi pa pala nalagay ang thermometer. Yan. For example, thermometer. Kakalibrate kayo ng mga temperature gauge, mga ganyan. Yan, may drive lock kayo, may thermocouple, may RTD. Tapos, ito yung mga tools nyo gagamitin sa baba. Ililista nyo na yan kung alin ang gagamitin nyo dyan na available. Lista nyo muna sa scratch, tsaka yung mga tools nyo gagamitin. Tapos pag nasa scratch nyo na, ito.
Kapag wala yung standard nyong gamit, for example, may bago tayong gamit, wala sa drop-down list, tapos, o kaya nanghiram tayo, nagrenta tayo ng gamit, pwede natin ditong ilagay yung identification, standard name, at tolerance. Lagay natin dyan. O. Pag nalagay na natin dyan, pwede na natin piliin. Ano ba yung una nating, ano, enclosure. O, pag enclosure, siyempre, pag, for example, yung T10 natin, pang enclosure yun eh. Pag nahirapan kayo, pero ang una pala dito ay thermohygrobarometer, yung pinakauna. Ay kaya ang nakaano dyan, puro thermohygrobarometer lang yun. Kaya ang gagamitin natin, thermohygrobarometer P07. Example to, P07. Tatlo yan, kasi ang parameter ng P07, tatlo. Gagawin natin, i-copy lang natin yan para hindi na tayo maghanap doon sa ano, drop down. Marami kasi sa drop down, kaya i-copy mo na lang yan. O tapos standard reference mo, kung ano yung pang-verify mo dito sa P07. Ano yung pang-verify mo dito? For example, ay P03 yata yun. Yan, P03. Ayan yung pang-verify mo. Copy mo lang yan ulit. Yan, copy mo lang yan. O tapos dyan, may nakalagay ka ng tolerance yan, automatic yan. Yan. Tapos dito, yan, nakalagay na. Kaya lang, kung mapapansin nyo dito, yung tolerance niya tatlo, ay dapat isa-isa yan eh. Kaya ako nilagay yan dyan, kaya hindi yan nakalock kasi pag mayroon ngang maraming parameter sa isang gamit, pwede nating isa-isahin. Kasi ang unahin natin, temperature. Equals lang natin to, i-link na lang natin dito. Ayan. Pag thermohygrobarometer, ito 0.5. Kasi makikita mo rin naman yan sa baba. Ito 0.551 HPA. Ay di yung 5 ang ano mo, sunod. Tapos equals mo lang ulit yung 1 HPA. Yan din naman yun. Yan din. Kaya lang, iisa-isahin kasi natin kasi tatlo ang parameter ng gamit. Hindi mo pwedeng i-automatic yan kasi tatlo yung parameter. O ngayon, yun lang ang mga babaguhin. Yung mga thermohygro, barometer, thermohygrometer, alin pa ang tatlong ang maraming parameter. Ay yung ano, multifunction calibrator kasi may MA yun, may volts, may ano. Kung alin ang gagamitin nyo, yun. Tapos, ano po na, anong pinakauna natin? Enclosure. For example, enclosure, para hindi na tayo mahirapan. Yan, copy na lang natin yan para hindi na tayo maghanap. I-type na lang natin, T10. Kasi kabisado naman natin yan eh. T10, yan, 4-channel digital thermometer. Ano ang pang-verify natin? Pwede nating ipang-verify yung mga hygro din. For example, i-ambient natin. Kasi wala naman tayong thermometer na dala. Meron pala isa. Yan. Sa 4-channel, anong pang-verify natin? Ay, ito palang 4-channel na to. Apat yan. Kasi apat na channel to eh. Ayan, copy mo na lang yan. O, tapos, ang pang-verify na lang natin sa 4-channel ay ano na lang, yung thermohygro precision. Ayan. Ano bang ano nan? T03 yata yun eh. Tingnan, makikita naman kagad natin. T03. T03. Tapos copy na lang ulit natin. Kasi apat yan eh. Ayan o, ayan. Tapos, ang tolerance yan, 1. Tapos ang mapapansin nyo dito ay, di ba, thermohygrometer. Dapat may channel 1 ka dito. Channel 1, 2, 3. Ayan, hindi naman pwedeng i-connect dyan na channel 1, channel 2, channel 3. Ang gagawin natin, magdagdag na lang tayo dito ng CH1, CH2. Paano magdagdag? I-ano mo lang to. N sign, and lagay tayo ng space, tsaka ano nga ito? CH, CH1. Tapos isa pang ganyan. Yan, kopyahin nyo lang yan. Enter nyo lang yan. Yan na yun. O kaya, hindi pala. Lagyan pala natin ng parenthesis, close, open. Nakasarado. O yan. Tapos pag ganyan, pwede nyo na yan kopyahin. Copy nyo lang yan. I- I-drag nyo lang yan. Copy nyo.
para hindi na kayo magbago. Tik yan, mag-run out na ako. Yan. Tapos, ang gagawin nyo dito, palitan nyo na lang dito. Gawin nyo na lang 2, 3, 4. Yan. Yan na yung 1, 2, 3, 4. Kasi apat na channel yan eh. O, sulatan nyo ng CH1, CH2, CH3. Naturo ko naman ang nakaraan yan. O tapos alin pa? For example, apat din na thermocouple lang, gawin na lang natin apat na thermocouple lang ano natin para madali. I-copy na lang natin din ito. Tapos gawin na lang natin 11. Type dito. 11, 11, 12, 13, 14. Yan. Ayan na yun, oh. TC1, TC2, TC3, TC4. Yung TC1 nakasalpak sa channel 1, yung TC2 sa channel 2, TC3 channel 3, TC4 channel 4. Yan. Tapos ito na rin ang gawin nating standard para ang imagine natin na yan, naka-ambient lang yan lahat, magkakasama na para wala kang problema. Ayan, sa enclosure, medyo marami. Enclosure, sunod natin, controller, ang ating ikakalibrate. Anong ikakalibrate natin, ang standard natin doon? T02. Copy na lang natin yan, tapos type na lang natin dito, T02. T02. Yan. O precision calibrator doon. Anong example natin? For example, ang ikakalibrate natin doon ay thermocouple na controller. Pero dapat dalawa yan, RTD tsaka thermocouple. For example, ang sinampulan natin ay T10 din. Sinimulate natin yung T10 na channel 1. E di, gawin na lang natin tong, copy na lang natin tong T10. Ayan. Yan, T10. Tapos ito yung tolerance niya. O, ayan na lang. Naging dalawa na naman ang parameter. Pero, dahil controller lang ang ikakalibrate natin, ang ilink lang natin ay yung degree Celsius lang. 0.5. Ito. Ito. 0.5 lang. Huwag na natin yung MA kasi hindi naman tayo magta-transmitter. Yan. Pero kung magka-calibrate kayo ng transmitter tsaka controller, dalawa dyan. Magiging dalawa ulit yan. Kagaya ng thermohygrobarometer. Yan. Dadalawahin nyo lang ulit yung precision calibrator na T02. Tapos yung isa ay gawin na lang natin itong ano. Ayan. Makikita mo na yan. Ayan. Magiging dalawa yan. E di, dalawahin ko na rin pala para makita nyo rin. Oh. Magiging T02 yan. T10. Tapos ilink ko na lang to sa MA, precision calibrator. Yan, dalawa. Tapos, ano pa isang kakalibrate natin? Yan, timbangan. For example, timbangan ay M01 na lang. Para kunwari analytical. M01. M01. Tapos, binerify natin sa M22. Yan. Tapos, tayo na maghahanap doon ng tolerance niya. Ililink natin. Kasi hindi yan malilink. Kasi marami kasi ang set of weights. Eh di, for example, ang kakalibrate mo lang naman ay ano, pagpalagay natin na ano lang, weighing scale na analytical, edi i-link mo lang to sa 100 gram at 200 gram. Yan. 200 gram, pali dapat yung apat na set point, edi 0, 20, 0, 50, 100, edi apat. Apat din to. Hindi, M22 dapat to. M22.
Yan, ilink mo na lang yan sa 200 gram, sa 100, sa 50. O ilagay mo na natin sa 10. Sample, sa 20 na lang, sa 10 na lang, o 20. Yan, apat. O yan, 10 gram. Kasi analytical yan eh. Tapos ano pa ikakalibrate natin? Weighing scale, hygro. Hindi, yan na nga lang gagawin. Yan na lang muna gawin natin kasi medyo matagal na eh. Tapos, makikita natin ang SIPC mo. Yan, andyan na lahat. Tapos, di ba wala dito? Naka-NA. Tanggalin nyo na lang yan dito. Yung NA na yon, tanggalin mo yan. Gawin mo na lang apostrophe space. Apostrophe, tapos space, enter. Silahin mo na lang yan pababa para mawala yung NA dito. Tapos ito, burahin nyo na yan. O, burahin nyo yan. Kasi hindi naman nakalock yan, check na yan. O, tapos sino yung nag-check? I-copy nyo lang yung ano dito. Hindi ko na muna i-copy kasi alam mo na. Alam niyo naman na to eh. I-copy nyo lang mula dito. Sige. Yan. Pero hindi nyo to ma-unlock ha, kasi ang nakaka-unlock lang nito ay ang supervisor. For example, pag nag-copy ako diyan ng ano, pag i-enter mo diyan, wala yan. Kailangan i-unlock yan. Kasi ang makakapag-unlock lang yan, supervisor. Kasi kahit wala yung supervisor nyo, kung iiwan namin yung nakabukas, pwedeng sila na ang gumawa dyan ng perma nyo, maglagay. For example, yan, ang perma. Ikaw na maglalagay. O kaya, sino nag-check? Ikaw na maglalagay dito. Yung supervisor na ang maglalagay ng perma. Pareho. Ng supervisor at ng analyst na nag-prepare. Yan. Outgoing lang. Sample yan, perma ni KDC. For example, yan. Hindi naman yung perma ni KDC. Sige, lagay ko ng kay Kaloy. Yan na, yung perma. Tapos, kailangan ilak ulit ng supervisor yan. Hindi niya pwedeng iwanan ng nakalak. Hindi nakalak yan kasi magugulo yan. May mabubura dito. Eh, forms to. Bawal lang may mabura sa forms. O yan, makikita niyo yung address niyan, algometrics, yan. Tapos star number, kompleto na. Ngayon, kung mali ito, halimbawa kagaya nito, maliit, hindi niyo masyadong gate. Halimbawa, pag pin-review mo, print review niyo, kagaya nito, hindi sukat doon. Pwede niyong liitan yan, yung supervisor. Liitan niyo yung ano, size, gawin yung 8, 7, ganun. Basta papasok. Pwede niyong liitan. Tapos yung easy natin, o ano ba yung suggestion dito sa baba? Nakalagay yan dyan. Ayan, iyon yung dadali natin. For example, uwisin natin, anong gagawin? Ito yung mga, ano yun natin kakalibit. Ano ba yung mga tools na gagamitin mo dyan? Nandun yun sa suggestion doon sa info. Tingnan nyo na lang doon. Tapos ito, natural, may dala kayo nito, mga forms na to. Kasi, ano naman to? Ah, soft copy. Tapos, siyempre, ang hindi dyan soft copy ay summary. May dala kayo niyan dapat sa site. Datasheet, CRF, soft copy, PO, may dala rin kayo dyan sa site. SIPC, may dala rin kayo nito sa site, pati AR, tsaka calibration procedure. Soft copy naman tong calibration procedure. Tapos yung SIPC, ano to, standard performance check. Dapat magdala na rin kayo nito. Kasi yung outgoing, kahit sa scratch nyo lang, para at least alam nyo yung dala nyo, hindi nyo sa soft copy. Madaling tingnan, kahit sa scratch nyo lang lagay. OEC, tsaka SIPC. Wala palang OEC dito. Ito na pala yung OEC. Paano namang dadala?